Wala pa. Okay, isang maalab at pagbati po. Magandang gabi po sa ating Barangay Payatas, no. Sasagutin ko lamang po yung ibang mga video, no, na naganap po nung isang araw, no. Pakinggan po muna natin. Po ang iyong punong barangay. Bilang punong barangay, nais ko pong linawin sa aking mga kabarangay ang usaping may kaugnayan sa umano'y pagtakatanggal sa ilang kawani ng Barangay Fire Brigade. Pinababatid ko po na walang sinumang kawani ang agarang tinanggal o inalis sa serbisyo. Ang naganap ay ang hindi pag-reappoint ng ilang membro ng Barangay Fire Brigade dahil nagtapos na po ang kanilang appointment noong December 31, 2025. Okay. Okay po. Yun po ang sabi po ng ating punong barangay, ano. Noong November 20 po, nagbaba po siya ng memorandum na binaba niya po ay courtesy call voluntary resignation, no? Yun po yung kanyang binaba noong November 20. At ang pasahan daw po na huli ay hanggang December 27, 2025, no? Klaro po, klaro. Wala pong basihan po ito. Wala pong basihan na ang termino po ng mga kawani ng barangay noong December hanggang December 31 lang po na nabanggit niya, ano? Ito po ay dapat hindi po nila lahat, no? Mga kabarangay, hindi po dapat ito nila lahat. Kagaya po ng BPSO, traffic enforcer, ambulansya, BDRRM, kagaya po ng fire brigade. Ayan. Bakit ko po nabanggit? Kung ito po ay tatapos po ng December 31, ano po? Kung magkaroon po ng sigalot sa ating barangay, kung magre-resign po at hindi na po maibabalik yung ating mga BPSO, sino po ang pupunta doon at magre-responde? Pangalawa po, kung ang mga ambulansya po hanggang 31 na lamang, sino po pag may tumawag po ng pasyente, sino po magtatakbo niya sa ospital? Ito po sa amin, sa traffic naman. Kung magkakaroon po ng katrapikan na sobra sa ating barangay, sino pong re-responde ng mga traffic enforcer doon? Kung hanggang 31 lang po at susundin yung inyong kagustuhan. No? At kung magkasunog man po, kagaya po noong nakaraan, December 31 po, nagka-countdown pa po ako noon, na nagmo-monitor po yung buong team na sinasabi ko po lahat po ng marshal ko po dineploy ko kung saan saang area na po pwedeng mahirapan kaming pumasok. Possible. Pag oras po ng putukan, ang oras po ng putukan hanggang January 1, no? So nakamonitor na po tayo ng 11:30 hanggang January 1 po. Okay. Kung hindi po sinunod, kung sinunod po ang inyong sinasabi na December 31, paano po? Paano po kagaya niyan? Noon putukan po, yan yung minomonitor namin. Yan po ay nagiging cause ng sunog pag may lumipad po na kwitis kung saan mga bahay o saan mga damuhan o saan mga bintana ng kabahayan. Possible po ito. Nare-respondi kami. Kung susundin namin yung December 31, sino pa po ang pupunta para apulahin yung sunog? Kagaya po nangyari, January 2, nagkaroon po ng sunog sa Everlasting. Nakarespondi po yung ating brigada ng fire. Kung hindi po nila sinunod yung aking utos na kayo ay hanggang 31 na lang, wag na kayo mag-stay dyan. Paano po? Hindi na kami nakarating na Everlasting. Hindi ko po sinasabi na
sundin yung katapusan nung nakalagay po sa ID. Na expiration po doon hanggang December 31. Tama po ba? Kaya po, yung utos ko po sa kanila, mag-stay pa rin kayo dyan dahil wala pa naman binababa sa inyo. Mamaya, biglang magkasunog, paano naman yung ating kabarangay payatas? Okay po? Nasagot ko po ba ng tama yung inyong sinasabi? O, mapagpatuloy po natin yung ating video. Bilang bahagi ng isang reorganization at reassessment ng mga tauhan ng barangay. Ang hakbang na ito ay isinagawa alinsunod sa koordinasyon sa Bureau of Fire Protection ng District 2 upang mas mapalakas ang organisasyon, mapabuti ang pamamahala at matiyak ang episyente at epektibong paghahatid ng serbisyo sa ating komunidad. Ang desisyong ito ay aking isinagawa alinsunod sa aking pananagutan bilang punong barangay. At hindi ito Hinto po muna natin uli. Kayo lang po nagdesisyon. Sabi niyo po hindi po nagsisinungaling. Kayo lang po nagdesisyon. Ako po, tinanong niyo po ba bilang may committee po ng disaster management, pinatawag niyo po ba ako at tanungin na tama ba ang aking desisyon? Di ba? Kung sinunod, kung pinatawag niyo po ako, ako po'y magpapayo sa inyo, ay wag po muna. Wag po muna natin patigilin yan ng December 31. Pag nagkasunog po ng January 1, paano po yung barangay payatas? Di ba? May council po tayo. Lahat po ng committee. Ginawan po natin ang resolusyon yan. Nagbutuhan po tayo dyan. Kaya wag naman po sana tatanggalan ng karapatan yung may committee ng may committee para hindi po tayo nagkakagulo. Ako po, tagal ko na po dito sa disaster management. Kaya, yun po ang utos ko sa aking mga marsyal na, teka muna, wag muna kayong lumiban. Hindi ko muna kalagay dyan sa ID nyo hanggang December 31. Susundin nyo naman. Tulungan nyo ako, biglang magkasunog dito. Ako lang mag-isa at yung mga driver. Pati mga driver, aalis din pagka sinunod yung inyong December 31, no? Okay? Nasagot ko po ba uli? Okay. Magpatuloy po tayo. Personal, pampolitika o may layunin manira ng sinuman. Ito ay isang administratibong hakbang na nakatuon lamang sa ikabubuti ng barangay at ang mamamayan nito. Isa ring paglilinaw, hindi po matitigil ang serbisyo ng fire brigade dahil nakaagapay sa atin ang Bureau of Fire Protection ng District 2. Mariin po namin... Tigil po muna uli natin, no? Para nasagot natin ang isa-isa. Oo. Wala po akong sinasabi na wala na pong fire brigade ang ating barangay payatas. Yung aking pong pag-info sa barangay payatas, napakasimple po. Kami po ay nagsasabi na kami po ay magpapahinga muna. Kailan ko po ba sinabi na wala nang fire brigade ang barangay payatas? Opo, lagi po kami nakakonekta sa BFP. Sinabi ko nga po nakaraan sa aking video. Kung manggagaling po sa barangay Batasan, Congress Park Station, yung ating BFP, Bagong Silangan, at iba pang lugar ng ating Quezon City, yung mga BFP. Natural lang po na tayo talaga ang mauuna, no? Tayo po lagi talagang mauuna dyan. Wala po akong sinasabi na talagang wala ng fire brigade ang barangay payatas. Opo, meron po kayong ginawa. Pinatraining nyo po noong pagkakaalis nyo sa aking mga personnel. Kailan po? First time po nila nag-training noong isang araw lang. Sa tingin nyo po ba, kaya na kagad rumisponde na mga tinraining po? Ng 2 days, 3 days. Naku po, hindi ko po binabaliwala ang BFP. Nire-respeto ko po yan mga yan. Sila po ang nagturo sa amin. Taon-taon po kami tinuturuan. Minsan nga po, 3 months, bumababa sila. Then mag-re-refresh kami ng turo. Yung po yung aming ginagawa. Hindi ko po sila binabaliwala. Trabaho po nila yan. Pang nasyonal po sila .
tayo po pambrigada, pambarangayan lang po tayo. Hindi ko po tinatanggalan ng karapatan ang BFP sa Barangay Payatas. Paglilinaw lang po hindi ko po binabastos ang mga BFP. Natutuwa nga po ako at lagi po natin silang katuwang. Never ko po silang binaypas po. Kami po ay nakikiisa sa kanilang mga gawain. Kaya nga po may may nakalagay sa tarpaulin Sa sunog hindi ka nag-iisa. Magkakasama po kami. Kaya pagdating po ng mga pagpupuri po sa ating mga brigada, tuwan-tuwa po yung pinakamataas sa BFP at sobrang nagpapasalamat sa mga brigada, sa mga volunteer. Kasi po, ang laki po talaga ng tulong ng ating mga brigada sa barangay. Dahil yan po talagang unang dumarating. First responder po yan. Bago po dumating ating mga BFP. Huwag po nating giyain yung ibang barangay na wala pong volunteer at na nakalagay po sa kanila, talagang puro BFP lahat. No? Yung po yung sa akin, punto por punto po sinasagot patuloy po tayo. Bulaanan ang kumakalat na mapanira at walang katotohanan ng impormasyon na nagsasabing huwag na sanang magkasunog dahil wala raw responde. Ito po ay hindi totoo at magdudulot lamang ng hindi kinakailangang takot at pangamba sa ating komunidad. Bukod dito, wala rin pong direktiba. Teka lang po. Ayun na naman tayo. Hindi naman po ako nagsasabi na huwag naman magkasunog. Ako po'y nagpapaalala na mag-iingat po ang taong bayan. Wala po akong sinasabing naninira. Hindi po ako naninira. Pinapangunahan ko po sila na kami po ay magpapaalam sa aming tungkulin. Dahil po dito nawalan po kami ng karapatan. Wala pong paninira doon. Anong paninira po doon? Nagpapaalala nga po ako Dahil yung inyong mga pinalit sa amin, 2 days, 3 days pala nagtitraining. Yun po yung ibig ko sabihin. Meron po kayong hanay na ipinalit. Di ba? Meron na po kayong hanay na ipinalit. Wala po kong paninirang ginagawa doon. Patuloy po ulit tayo. Sus kabataan. Na nagsasaad na kinakailangan hintayin muna ang BFP bago rumisponde sa sunog. Ang tama at umiiral na pamamaraan ay ang agarang pagtugon at pakikipag-ugnayan o koordinasyon sa tamang ahensya, particular po sa Bureau of Fire, upang Teka lang muna ulitin natin. Medyo ako doon ulitin natin. Na pamamaraan ay ang agarang pagtugon at pakikipag-ugnayan o koordinasyon sa tamang ahensya, particular po sa Bureau of Fire. Sabi niyo po, ang agarang pagtugon. Sino pong unang tutugon? Mga first responder po. Yun po yung ating brigada sa Barangay Payatas. Ngayon, naipag-coordinate po tayo. Pag may sunog, tatawag po tayo sa BFP. Mga sir, dito po, sa ating Barangay Payatas po, may sunog po. Proceed na po kami doon Doon na po tayo magkikita-kita. Yun po yun. Yun po yung sinasabi nyo, agaran. Kaya nga po lagi sinasabi ko dapat lagi may naka-duty, agaran tayong tutugon sa nasusunog. At itatawag natin sa BFP dahil hindi tayo po pwede mag-declare ng fire out. BFP lang po ang may karapatan mag-declare ng fire out. Yun po yung pinapaunawa ko sa inyo nung session natin Pag nauna po, ang fire brigade ng Payatas at pangalawa po, yung BFP, kung sino po yung nasa unahan, sinasabi ko nga nakaraan, nakakonect po ang BFP Congress sa kanan po ng ating fire truck na outlet, no? Sa kaliwa naman po, yung ating mga personnel ng mga nasilman. So, 2 nasil po yung gumagana. Naturalmente lang po, nasusuplayan po, nasa unahan, dahil sila po nandun sa unahan. Hindi po sila po pwede maubusan ng tubig. Yung po yung protocol. Sus kabataan. Yan sinasabi ko. Hindi po tayo nagmamagaling dito. Ito po na-experience ko na matagal ng panahon. Wala po ko sinasabi na yung BFP po, talagang lagi po natin kasama yan. Hindi po ba tayo ahensya? Na po pwedeng tawagan na, may tumatawag na may sunog. Hindi ba natin kaya nang puntahan kagad? Kailangan po natin puntahan kagad dahil tayo ngayon taga-barangay Ay nako, sige po, patuloy tayo. Upang masiguro ang mabilis, maayos at epektibong pagresponde sa anumang insidente. Patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan
pakikipagtulungan sa BFP at iba pang kinauukulang ahensya upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng ating barangay. Kaugnay nito, nananawagan ako sa lahat, lalo na sa aking mga kapwa halal na opisyal, na maging maingat, responsable at makatotohanan sa pagbibigay ng pahayag sa publiko upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi pagkakaunawaan ng maaaring makasira sa pagkakaisa ng barangay. Ako ay O yan po. Sabi nyo nga po na ulitin natin, nawala ako ha, ulitin natin. At hindi pagkakaunawaan at makatotohanan sa pagbibigay ng pahayag sa publiko upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi... Ulitin ko po uli ha, ulitin ko po uli. Wala po akong sinabi doon na ako po yung nagpapakalat po ng maling impormasyon. Pinapaalam ko po sa kanila na kami pong brigada ay wala na pong karapatan diyan sa fire station. Sa brigada po ng Payatas. Napakasimple. Sinabi ko nga po ulit, kami po ay magpapahinga muna. Dinugtungan ko pa. Pero sa pagbalik namin, huwag kayong mag-alala, dodoble namin yung sipag at serbisyong totoo sa ating barangay. Alin po bang mali doon? Walang mali po doon. Wala pong mali doon. Naulit ko po, wala po akong binabaliwalang tao. Ako po ay marunong sumunod sa taong marunong din sumunod. Hindi ko po kayo niyayabangan. Ito po ay aking na-experience na ng ilang taon po bilang disaster management sa Barangay Payatas. Kaya nga po ako nagpapaalam sa tao na hindi na po sa akin kayo muna tatawag dahil hindi na nga po ako nangangasiwa nung fire. Nung tayo po ay nagharap sa session sabi ko, Kap, may letter po ako sa inyo. May letter po ako sa inyo patungkol po doon sa aking mga personnel. No? Patungkol po sa aking mga personnel ng fire department. Ano sinagot nyo sa akin? Brigada kayo. Galing. No, ganito po marami pong ibig sabihin ng brigada. Brigada ng BPSO, brigada ng mga wanang organo, brigada ng fire po. Pagsamahin niyo po yun. Wala pong nakalagay, wala akong sinabi doon na BFP kami. Fire brigade po. Di ba? Brigada. Wala po ko sinasabi na BFP kami. Ha? Okay, tuloy po tayo. Pagkakaunawaan ng maaaring makasira sa pagkakaisa ng barangay. Ako ay nananatiling bukas at maayos at formal na dialogo para sa anumang paglilinaw o makabuluhang suhestyon na makakatulong sa ikaunlad at ikabubuti ng ating barangay. Okay, salamat. Salamat. Salamat din po. Salamat din. Opo, yung sinasabi niyo po ay kay bukas at kayo po ay makikinig, no? Ganito po ginawa ko para maging legal po. Sumulat po ako, ito po yung aking sulat, no? Sumulat po ako sa ating konseho at pinareceive ko po ito. Para nasa tama po tayo. Ito po, may receiving po ng ating secretary. Ito po ay noong January 8 po, nakalagay. Ayan po, malinaw po. Galing po sa aking tanggapan at ang sabi ko po ay talakayin po natin to sandali ka. Huwag niyo po na po muna i-adjourn. I-other matters po natin. Dinadaan ko po sa legal para po marinig nyo naman yung side ng aking fire marshal, ng ating fire brigade, no? Pero hindi nyo po pinagbigyan. Yung huling sagot nyo pa po doon, wag na natin, sabi nyo pa po sa akin, wag natin pag-usapan dito yan. Kaya ako nga po nilalatag sa inyo nang sa ganun po maging formal para malaman natin yung both side ng bawat isa. Wala po akong pakialam, tanggalin nyo yung tao ko, may nagawang kasalanan, pero gusto ko marinig yung side nila at marinig yung bakit nyo sila tinatanggal. Para diyan po dumadaan sa due process, halal po tayo May proseso po tayo. Tayo po ay council. Hindi lang po isa ang binoto nila. 7 kagawad, 1 kapitan at mga SK. So council po tayo. Hindi po tayo lagi mag-iisip na kayo lang. Pag magpapapirma po kayo sa amin, dapat po majority. Tama po ba?
Ikaklaro ko lang po, tama po ba? Hindi po kayo makakuha ng budget pagka hindi po kayo pinirmahan po ng majority na kagawad. Iyon po ang tama. No? Dinako po sa proseso eh. Tapos sasabihin niyo po sa amin, nabukasan yung tanggapan. Nakikiusap nga po ko sa inyo eh. Ang sagot niyo pa sa akin nung huli. O kung meron kang demand man sa akin, sasagutin ko. O di sabi ko, okay. O. Ganun lang po kasimpleng tao eh. Hindi po ako maipagpilitan po kung ayaw talaga eh. O ngayon po sinagot ko po kayo ng punto por punto. O, kayo na po bahala, mga tagang barangay Payatas, kung ako po ay nagsisinungaling at gumagawa ng kwento. Ako po ay nagsalita dahil gusto ko po yung makatotohanan. Ako po ay nagsalita dahil po ako ay nangihinayang. Nangihinayang po ko sa ilang taon na serbisyo ng ating fire marshal at ng aking komite. Nagtataka po ako bakit po ko pilit na tinatanggalan ng komite at karapatan. No? Yan po yung nagiging katotohanan dyan. Tanungin niyo ako minsan. Kagawad po ako eh. Halal po ako ng taong bayan. Pare-pares po tayo halal ng taong bayan eh. Pwede niyo akong kausapin eh. Pwede niyo akong pagalitan. Makikinig po ako kung mali po ginawa ko. Eh ang problema po hindi na po ako ang nasusunod sa aking komite. Co-chairman po kita sa komite na yan. Hindi ko po inaalis yan. Kung meron po kayong gustong padaloy sa komite na yan, pwede po tayo mag-usap eh. Magtulungan po tayo. No? Nakikita niyo po ba yung pinapasweldo niyo sa mga estudyante? 6,000 sa isang buwan, buwis po ng taong bayan yan. Pero sulit na sulit po yung trabaho nila. Pag wala pong sunog, sinasama ko po sila sa operation. Trimming ng puno, deck logging, flashing, no? Sulit na sulit po. Pag binibigyan po kami ng merienda, pansit, ano pong sigaw ng mga tao ko? Kain tayo pansit, merienda natin, pampahaba ng duty. Di ba? Yun po yun, pampahaba ng duty po sa amin yung pansit. Doon po naman sa ating mga plantilla po, 8.5. Hindi na po ako umangal. 8.5 po. Samantalang iba, palipstick lang sa barangay. Naku, laki na sweldo. No? Maging patas po tayo. Huwag po tayo yung palagi nakatingin lang sa isang side lang. Ako po, marunong po akong sumunod eh. Nakikiusap nga po ako sa inyo noon. Dagdagan nyo naman ng sweldo yung ating SP. Di ba? Kasi kung sinasabi nyo na pag may sunog lang kami gagalaw, hindi po. Hindi po ako tamad na tao. Ako po'y hindi po sanay na hindi nagtatrabaho. Kaya po ako nalulungkot ngayon. Dahil nasanay po ako na tuwing gigising ko ng umaga, naghahanap po ako ng tatrabahuhin. Paano pa maagalaw nito? Tinanggalan niyo ako ng karapatan. Di ba? Yung sinasabi niyo naman po, na mauna yung kalesa sa kabayo. Yung sinasabi ko, no? Sinagot nyo na mauna yung kalesa sa kabayo. At mauna yung hantayin yung BFP bago bumuga. Kayo po nag-meeting ng tao ko. Ilan po sila katao? Nasa 50 po sila. Ibig sabihin lahat sila po bingi. Yun po yung sinabi nyo Yun po yung sinabi nyo. Hindi po sila lahat bingi. Hantayin nyo muna yung BFP bago kayo pumunta sa sunog. Hindi ko po gagawin yun. Kahit awayin niyo po ako araw-araw. Talagang sasabihin ko sila, huwag niyo sundin. Mali yun. Tayo yung first responder dyan. Dahil barangay natin to. Dito tayo nakadeploy. Bakit natin hantayin muna ang BFP? Diba? Tapos, nakaraan, sabi nyo, yung sa meeting, yung mga estudyante, mag-aral muna. Kap, nakiusap ako sa'yo. Tulungan natin yung mga estudyante ng Payatas dahil kulang po ang kita ng kanilang mga magulang. Kaya nga po nung unang soka nyo, binanggit ko po yan na meron po tayong pinag-aaral sa fire na mga teacher, criminology po karamihan ng aking mga estudyante. No? Kaya nagtataka po ako talaga kung bakit ipagkakait natin halagang 6,000 pesos sa isang buwan sa isang buwan. Kulang na kulang po masyado malabis po yun. Pero nagtsatsaga po sila, bakit po? Binigyan ko po sila ng pagmamahal, respeto, pagpapahalaga. Yun po yun. Kaya po hindi nila ako maiiwan-iwan. Kung tutuusin po, marami na pong gustong talagang umalis noong time na yon. At gusto nila talaga na
tawag dito, maghanap na lang ng ibang trabaho na medyo gaganda yung kanilang sweldo, no? Pero hindi po nila magawa. Bakit po? Minahal na po ako nila eh. Ayaw po nila akong maiwan mag-isa. Na pagdating po na may sunog o sakuna, ako na lang po yung gagalaw. Kaya nga po ito nangyari. Nung nagbaklas po kayo ng tao sa amin, mas ginasto na po na ng lahat na mag-resign na lang. Wala po akong pinipilit siya na mag-resign kayo. Wala po. Wala pong ganong kwento. Iniimbestigahan nyo pa yung aming ibang tao, no? Iniimbestigahan nyo pa. Ang sabi nyo pa, bawal maplantilya yung mga estudyante. Teka muna. Nang bawal maplantilya yung estudyante, walang ganong batas. Bawal maplantilya yung estudyante. Naku, nakikita ko dyan, dami estudyante nyo dyan, puro plantilya. Huwag tayo gamitin yung palakasan. Maging patas tayo. Pare-paras tayong kumakain. Pares tayong umiinom. Pares tayong nagugutom. Nababayad ng bills, namamasahe. No? Maging patas tayo sa tao. Maging makatao tayo para wala tayong maging problema. Alam niyo po, kung wala naman tayong problema, wala naman pong ganito eh. Pinaliwanag ko lang po, no? Para alam po ng taong bayan. Ayoko po ng ganitong sistema. Kaya sa mga nagsasabi po na yung aking pag-live totoo lang po, gusto kong parating sa inyo. So, yun lamang po. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi at maalab na gabi ngayong araw na ito, no? Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng tumangkilik at nanood. Hindi ko po ito ginawa na pang sariling kagustuhan ko lamang po, no? Ginawa ko po ito para malaman po ng bawat isa. Kung tutusin po, hindi po sapat yung 6,000. Yung iba po dyan, pa-makeup lang sa barangay, dapat yan ang tinatanggal nyo. Di ba? Pa-makeup lang, pa-aircon lang. Ang laki ng sweldo. Alam nyo po dito sa Fire Marshal, wala pong holiday dito. Wala pong holiday dito. Biruin nyo, ako nagmo-monitor Salamat nga po kayo, ibang mga kasama. Kayo nagkakasiyahan pag New Year. Ako po nagmo-monitor. Pag nagkasunog po dyan, magkakasama po kami nag-New Year sa sunog. Uuwi po kami sa pamilya namin, alas 4 daling araw. Tulog na lahat sila. No? Pumapasok po yung mga estudyante, halik sa mga magulang nila. Tulog na. Kasi, tinatapos namin yung trabaho. Pagligtas na po, yung pamilya nung nasunugan, saka po kami umuwi. O, sige na. Kainin nyo na yung handa nyo. Umalik kayo sa mga magulang nyo. Yung po yung tinuturo ko sa nila. Kaya hindi po nila ako maiiwan-iwan. Pagdating po ng January 1 at payapa po, doon ko po sila pinapatawag lahat. Para pagbigyan naman yung kanilang kasiyahan. Kung hindi po tayo magbibigay ng pakonsuelo di bobo sa mga kasama natin, iiwan talaga tayo niyan. Di ba? Minsan po, lagyan natin ng puso. Puso, respeto po. Para kahit saan po tayo makarating. Kahit ano bang pinaglalaban natin, hindi kayo iiwan yan. No? Ganun lang po kasimple yan. Kaya, doon po tayo sa makatotohanan lamang, no? Kasi, dali lang po. Meron lang po ako idadagdag pa. O, yun nga po. Yung ating po mga nawalan ng hanap buhay na ngayon ay mga student po ng mga course ng criminology, business ad, tsaka mga teacher po, flight attendant. Yung isa po, barbero. Kumuha po siya ng AB. Advanced barbershop po. No? Kaya, salamat po sa lahat.
Salamat po sa mga tumatangkilik. Ito po ay pawang katotohanan po na sinagot ko lamang po yung nakaraang video, no? Nasa inyo na po yan, ang pagpapasya, at nasa inyo na po yan. Kung ituturing niyo po ako masamang tao, ayoko po maging masamang tao. Gusto ko po pagmamahalan lang, no? Kaya salamat po sa lahat na nanonood, at salamat po taga Barangay Payatas. Salamat din po sa pagtangkilik nyo ng aking serbisyo nung ako pa po ang umahawak niya, no? At babawi po ako sa inyo pagbalik ko. Nantayin nyo po. Kung pagbibigyan kami bumalik, no? So, yun lamang po. Mabuhay at maging ligtas po ngayong gabi. Paalam po.